Ate, anak. Tapos ka na ba dyan? Kanina ka pa hinihintay, oh. Oo nga, Althea. Bilisan mo riyan. Baka mauli tayo sa praise and worship. Opo, tayo. Tapos na ako mag-asikaso. Good morning po, Church. Tayo po lahat ay nagsitayo. Kaya naman po ngayong umagang ito, tayo ay magbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya handa na po ba tayo umawi? Amen! Tayo po ay umawi para sa Panginoon. Ako si Althea, ang pinakabunsong anak sa pamilyang Ramos. Ako ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, kaya't sa murang edad pa lamang ay maaga na akong naging pamilyar sa Panginoon. At ngayon ay gusto kong ikwento sa inyo ang aking istorya, kung paano ko siya tinanggap bilang aking tagapagligtas at kung paano niya ako binigyan ng bagong pag-asa. Oy, Nard, may sigarilyo ka dyan? Wala eh. Naubos ko na. Tsaka may plastic pa tayo. Baka maamoy ka ng crack natin. Mamaya na lang pili tayo after class. Ah, ganun ba? Sige, mamaya na lang. Di ba yun yung kaklase natin na nakaputi? Kumakain mag-isa dun, oh. Saan ba? Ay, yung ba yung babae na kapatid? Althea ata pangalan niya. Althea Ramos. Bakit wala siyang kasamang kumain? Tignan mo. Nakakawa niya tignan. Walang kausap. Tropahin kaya natin. Para may kasama tayong bagong miyembro. Tsaka nakakasawa na rin mga mukha niyo eh. Wala mo naman talaga eh. Hindi ka nga humiwalay sa amin eh. But anyways, bakit hindi? Subukan natin. Hello, ikaw si Althea, di ba? Althea Ramos. Tama ba? Kaklase tayo, hindi ka aware. Ako nga pala si Marie, mga kaibigan ko nga pala. Ito nga pala si Bernard. At ito naman si Agustin. Bakit ikaw lang dito mag-isa? Wala ka bang kasama tulitas? Hindi kasi ako ma-socialize eh. Tsaka nung pumunta ako dito, parang puno na yung mga upuan. Kaya yun, dito na lang ako umupo, tsaka dito ako kumain. Ay, mahihayin ka nga pala talaga.
gaya ng sinabi ni Marie. Gusto mo samahan ka namin kumain kung ako yan sa'yo? Tsaka gusto ka din namin maging kaibigan eh. Ako? Gusto niyo ako maging kaibigan? Siyempre naman, hindi namin hinahayaan na may malitot sa klase, no? Kaya kung walang kumakaso sa'yo, sumama ka na sa amin. Ano, di ka na ba? Tara na! Sila ang mga naging bago kong kaibigan simula nung araw na nilapitan nila ako nung oras ng aming break time sa school. Laking tuwa ko dahil pinaramdam nila sa akin na bilong ako sa grupo nila. Napakamahiyain ko kasing tao kaya't hindi ko inaasahan na darating ang panahon na magiging parte ako ng isang grupo. Palagi nila akong sinasamahan, palagi kami nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ngunit, isang araw, hindi rin ito nagtagal. Sapagkat ito rin ang naging dahilan ng aking unti-unting pagbagsak sa buhay. Hindi lang bilang isang estudyante, kundi bilang isang anak ng Diyos na naging makasalanan sa Kanya. Sorry guys, kailangan ko na umuwi. Hoy, teka lang, Althea. Saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di sa bahay, uuwi na. Hala siya, palagi ka na lang umuwi agad. Ang aga-aga pa eh. Kaya nga, laos na sa edad natin na umaga mo eh. What if kung dito ka muna magpatagal? Masaya kaya pag mamaya ka pa uwi. Pasensya na, hindi kasi talaga ako pwede. Baka pagalitan ako ni Mama. Ano ba yan, Thea? Hindi ka na elementary para magpaalam pa sa mga magulang mo. Malay ka na. Oo, huwag kang mag-alala, Althea. Hindi ka naman nila papagalitan yun eh. Masyado pang maaga. At saka minsan ka lang naman umuwi eh. Ngayon lang naman tayo nagka-banding, di ba? Kaya tara na, pumayag ka na. Sige na, tara na, Althea! Sige, tara na! Sige na, tara na! Ano ba yan? Sige na nga. Oy, nice one! Nung gabi ring iyon ay nagpunta ang magkakaibigan sa isang tindahan upang bumili ng alak. At nung araw din na iyon ay natuto si Althea kung paano uminom kahit na alam niyang hindi ito tama. Hindi niya namalaya na dahil sa kanyang barkada ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Nakikita mo ba itong resulta ng grade mo? Ano ba nangyari sa'yo? Lagi ka na late umuwi, sabing gabi. Puro kabarkada. Napapaliw na yung loob mo sa amin ni Papa. Ano bang nangyari sa'yo? Simula nung naging kaibigan ko sila, napalayo ako kina Kuya Arnold at Papa. Palagi akong lumiliban sa klase kaya ayun, bumaba ang aking mga marka. Alam kong isang pagkakamali ang mga nagawa ko. Okay ka lang ba? Oo nga. Bakit ka umiiyak? Kasi po may pinagdadaanan po akong problema. Alam mo, Althea, iiyak mo lang ang lahat. Naiintindihan ka namin kasi lahat naman tayo nakakaranas ng problema eh.
Alam mo, tama siya. Pero, lagi mong tatandaan na sa lahat ng problema mo, hindi ka nag-iisa. Lumapit ka lang kay Lord, hinihintay ka niya. Dati na po ako nagsisimba. Kaso lang, malayo ako sa kanya. Ang dami kasi nangyari. Kaya ngayon, nahiya na ako magbalik-balik sa kanya. Pakiramdam ko, wala ka ng mga tao sa paligid ko. Kasi yung dami ko na nangyayagawa. Baka di na nagsasagutin. Alam mo, huwag ka mahihiyang magbalik loob kasi hindi naman bumabase si Lord sa kung ano yung nagawa natin. Kahit hindi ka pa humingi ng tawad, napatawad ka na niya kasi ganun kanya kamahal. Totoo po ba? Siyempre naman. Lahat naman tayo nagkakasama, pero ang pinaka-importante dito ay humingi tayo ng tawad sa kanya at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. Thank you po sa mga sinabi niyo. Thank you po sa pagkakawin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko po maisipan na magbalik loob. Pero dahil po sa mga narinig ko sa linggo po na darating, magsisimba na po ako. Maraming salamat po. Dahil kina Ate Imelda at Ate Christina, narealize ko na napakabuti talaga ng Diyos sa buhay ko. Kung hindi dahil sa Kanya, baka patuloy na akong napunta sa maling landas. Narealize ko na hahanap ng paraan ang Panginoon para bumalik ang loob natin sa Kanya. Kahit na naging madumi tayo dahil sa ating mga kasalanan, hindi pa rin nagbago ang Kanyang wagas na pagmamahal para sa atin. Because of Christ, I found my true purpose in life, and by Him, My spirit is renewed.